Pangulong Bongbong Marcos nahaharap sa impeachment complaint laban sa Duterte Youth Party List. O, ito na, mga kababayan. Wait lang mga kababayan. I-play natin dito. Wait lang. Meron kasi ditong mga kababayan yung kaakibat na parusa na ipapataw dyan sa police blogger. Duterte Youth Party List. Oo. Nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. O, ito mga kababayan. Ito. Rosalie, bakit hindi pa tinatanggap ang complaint ng opisina ng House Secretary General? Monica, wala sa kanyang tanggapan sa House of Representatives si House Secretary General Reginald Velasco ngayong araw ng Huwebes, May 8 ng tangkaing maghain ng reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. So ito po mga kababayan ang nakalagay sa complaint ng Duterte Youth Party List na si Cardema. Alam nyo naman po si Cardema, isa po ito sa nakasuhan na nagpakalat ng fake news. Nakasuhan po ito na nagpakalat ng fake news. O alam nyo na peking TRO ang kanilang naipakalat. No? So nakasuhan, galit na galit. Sana daw hindi sila manalo. Nagbanta pa nga yun sa NBI yata yun. So ito po ang nakasaad sa kanilang impeachment. Basahin po natin. As endorsed by the Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City, Laguna is now at the House Secretary General's office filing the first ever impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Duterte, to foreigners. Ngayon mga kababayan, sa totoo lang babalik sa kanila itong complaint na ito. Bakit? Kahit mag-file pa rin sila ng impeachment laban kay BBM, si Digong nakulong na. Ibinasura na nga ng ICC yung complaint ng abogado ni Digong na meron bang jurisdiction ang ICC na ikulong si Digong. Ibinasura na nga Ipa-file mo pa ng impeachment laban kay BBM. Ayon nga sa DOJ, walang dapat managot sa pag-aresto kay Digong. Maskin yung mga pulis na kinasuhan ni Aimee, si General Torres, si Marbel, si Remulla, at saka sino pa yung isa? Walang mananagot doon. Bakit? Kasi sa ICC nanggaling ang warrant at sumunod lang itong mga opisyalis na hulihin si Digong at ibigay sa Interpol. Walang mangyayari dito. Pakinggan natin, mga kababayan. Ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants, ang mag-asawa, ang dating kinatawan ng Duterte Youth Party List. Endorse naman ang reklamo ng party list. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga banyaga. Gayunman, batay umano sa staff members ng tanggapan ni House Secretary General Velasco, ang House Secretary General lamang ang maaaring tumanggap ng reklamo. Question naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre ang intensyon sa akbang ng party list. Ilang araw ito bago ang May 12 midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Diba? Hindi kandidato si BBM. Bakit kailangan gawin to? Nag-file sila ng impeachment kasi pinakulong daw si Digong at ibinigay daw sa mga foreigner.
na batas o dinala daw doon sa ICC. Natural lang po na dalhin si Digong doon kasi may nag-file nga ng kaso sa ICC na which is si Trillanes. Ang hirap ba ninyo paintindihin, mga DDS? Hindi ba talaga kayo nakakaintindi? Mura na ang bigas. Huwag kayo magpahalata, nagutom pa rin kayo. Kayo nga yung nangungunang pumila doon sa 20 pesos kilo ng bigas tapos puna kayo ng puna kay BBM eh. Tandaan ninyo, may rights ang Pilipinas na isurrender si Digong sa ICC kasi doon i-final ni Trillanes sa ICC. Di ba? May nag-comment, sabi ni Paul James Ordones, justice for Inday Sara. Bakit? Namatay ba si Sara? Bakit justice for Inday Sara? Ano bang ginawa kay Sara? Binugbog ba siya? Sinaktan ba siya? Namatay ba siya? Bakit nanawagan ka ng hustisya kay Sara? Bakit justice for Duterte family? Namatay na ba si Sara? Namatay na ba si Digong? Bakit justice? Minasaker ba sila? Mga kababayan, tanungin ko kayo, may Paul Ordones, justice for Inday Sara. Namatay ba si Sara? Hindi ko updated. Ngayon lang ba? Bakit justice for Sara? Ano ba nangyari kay Sara? Pinatay ba siya? Hinampas ba siya? Binugbog ba siya? Bakit justice for Sara? Leave it some trolling. Maraming salamat po sa iyong 119 NOK super sticker. Thank you so much. Di pa naman namatay si Sara. Bakit justice for Sara? Justice sa 30K na pinatay ni Digong sa war on drugs. Dapat ganun. Continue natin. Itong impeachment laban kay BBM. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino, kaalyado ni PBBM. Ayun na nga, kasi bakit kung kailan mag-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Wala pang tugon si House Secretary General Velasco kaugnay ng tangkang paghahain ng impeachment complaint sa kanyang opisina laban kay PBBM. Batay sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment, kailangang i-file sa Office of the Secretary General ang isang verified impeachment complaint ng sinumang miyembro ng House of Representatives o ng sinumang mamamayan sa pamamagitan ng isang resolution of endorsement ng sinumang kongresista. Monica, sa kasalukuyan ay nakabreak pa ang sesyon ng Kongreso at magre-resume sa June 2. Pero tatangkain pa rin ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint laban kay PBBM sa tanggapan ni House Secretary General sa susunod na Martes, May 13. Susubukan naman natin na humingi ng reaksyon sa ilang mga kilalang kaalyado ni PBBM ito sa isang campaign rally sa event. Pangunahin na si House Speaker Martin Romualdez, gayon din si Alyansa Senatorial Bet CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ako, ayaw ko naman na sabihin na porket si House Speaker Martin Romualdez ang House Speaker ay kakampihan si BBM. Pero, hindi naman po siguro natin kailangan i-memorize. Ikaw, House Speaker ka, pinsan mo ang ipa-impeach, papayag ka? Diba? Alam mo, sa totoo lang, minsan itong mga DDS, hindi ko talaga maintindihan kung bobo ba talaga kayo, sadyang nagpapakatanga lang talaga kayo. Di ba? Tanga ba kayo o bobo kayo? Dalawa lang naman tanga at bobo. Magkaiba ang tanga ha. Yung tanga talaga yon. Yung bobo, kahit baliktarin mo bituka, bobo pa rin. Di ba? Norwegian Crown. Maraming salamat po, sir. Diba? Hindi nyo ba iniisip, magpa-file kayo ng impeachment complaint, tapos dadalhin nyo kay Romualdez? Hindi nyo iniisip na si Romualdez, pinsan ni BBM, sa tingin ninyo, pipirmahan ni Romualdez yan? Diba? Ipapa-impeach ninyo, kasi pinakulong ni BBM si Digong. Tapos sasabihin ninyo, traitor si BBM kasi pinakulong si Digong. Aba, nakakalimutan nyo siguro, araw-araw ni Digong sinabihang bangag at adik si BBM. So, ngayon, napakulong si Digong, sasabihin ninyo, traidor? Anong grounds yung pagpapakulong kay Digong? Hindi nyo pa ba nakita? Si Digong nga halos nabubulok na sa ICC, hindi na makalaya-laya. Tapos sasabihin ninyo, yun ang grounds kung bakit sinuko si Digong sa ICC ni PBBM.
ba kung hindi totoong may kasalanan si Digong, edi sana nakalaya na. Bakit ngayon hanggang mabubulok na nga sa kulungan, di pa makauwi? Tsaka, hindi ko sinabing kakampihan ni Romualdez si BBM, ha? Pero, try to think. House Speaker si Martin. Si Martin ay pinsang buo ni BBM. Ngayon, pag ipasa mo yan kay Martin Romualdez, o sabihin natin, tanggapin ni Martin Romualdez yung impeachment ng Youth Party List ni Duterte. Duterte Youth Party List, nagpasa ng impeachment, complaint laban kay BBM, ibinigay kay Romualdez. Sige, pipirmahan ni Romualdez, tatanggapin ni Martin Romualdez, House Speaker yan. Ang tanong, sinong pipirma dyan para ma-impeach si BBM? Halos lahat ng pumirma galit sa mga Duterte. Hindi nyo nakita? 100 plus ang pumirma na ma-impeach si Sara. Tapos, papipirmahin ninyo ulit para impeach si BBM. Huwag kayong mag-expect. Huwag kayong mag-expect. Halos 80% sa 100% sa Congress ayaw kay Sara. Hindi ba kayo nagtaka? Nagsayang lang kayo ng oras. Apakabubo nyo talaga. Halos 80% pumirma na ma-impeach si Sara. Tapos ngayon, magpa-file kayo ng impeachment at papipirmahin ninyo yung galit kay Sara para ma-impeach si BBM. Sinong tanga? Sinong tanga ng pipirma niyan? Ang grounds, sinurrender si Digong sa ICC. Hindi naman bobo yung mga congressman na, oo nga naman, bakit nagkakaroon ng ground si BBM dito? Meron namang kaso talaga na guilty sa crimes against humanity. So, anong gagawin ng Interpol? Huhulihin. Anong gagawin mo bilang bayan makipag-coordinate sa Interpol? Surrender. Pasalamat nga si Kibuloy, hindi pa binigay yan. Ang alam niyo sa totoo lang, para sa akin na pakiramdam ko ngayon, ang Malacanang nag-aantay lang yan ng kooperasyon ng FBI at ng Interpol para si Kibuloy i-surrender sa Amerika. Wala pa. Nag-aantay lang ang Malacanang. Diba? Hindi nyo iniisip, papipirmahin ninyo yung mga congressman para ma-impeach si BBM. Pero hindi nyo inisip na halos 80% sa mga congressman pumirma na si Sara ay ma-impeach. Hindi nyo iniisip. At pangalawa, si Martin Romualdez, House Speaker na pinsang buo ni BBM. Hindi ba kayo nag-iisip? Kahit ako naman, kahit labag sa kalooban ko, hindi ako pipirma, pinsan ko, patanggal ninyo. Ang tanga talaga, no? Ang bububo. Mag-antay kasi kayong bumaba si BBM sa pwesto, tsaka kayo mag-file ng kaso. Ang gahaman. Hingal na hingal kayo sa posisyon. Hindi ba kayo makapag-antay 2028 na bumaba si BBM? Gusto nyo ngayon na talaga? Lagi ninyong isipin. Sinong pipirma na congressman na ma-impeach si BBM? Halos 80% na congressman ayaw sa mga Duterte. Ayaw kay Sara. Diba? Tapos magpa-file ka ng complaint dyan na impeachment. Impeach mo si BBM. Sino naman pipirma niyan? Diba? Sino pipirma niyan? Halos lahat ng congressman ayaw nga kay Sara. Tapos ang pangalan pa ng ninyo, tawag dito ng inyong party list, Duterte. Duterte Youth pa ang pangalan ng party list. Hindi nag-iisip Alam nyo, di ko rin maintindihan kung sadyang, lo. Ayoko na magsalita. Masakit pa naman pag ako nagsalita. Ewan ko pa, sino pang maniniwala dyan, mga kababayan? Ito pa, pakinggan natin na mga kababayan. Asaan na ba yun? Ito. Rosalie, bakit hindi pa tinatanggap ang complaint ng opisina ng House Secretary General? Monica, wala sa kanyang tanggapan sa House of Representatives
Si House Secretary General Reginald Velasco ngayong araw ng Webes, May 8 ng tangkaing maghain ng reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag ng tanggapan ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants. Ang mag-asawa ang dating kinatawan ng Duterte Youth Party List. Endorse naman ang reklamo ng party list. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga banyaga. Gayunman, batay umano sa staff members ng tanggapan ni House Secretary General Velasco, ang House Secretary General lamang ang maaaring tumanggap ng reklamo. Kwestiyon naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre ang intensyon sa hakbang ng party list. Ilang araw ito bago ang May 12 midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino Iyon ang problema dito, mga kababayan, sa mga DDS. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, huwag nyo nang ipaglaban yung mga nararamdaman ninyo. Kasi minsan, kabag lang yan. Iutot nyo yan. Huwag nyo ipaglaban yung mga nararamdaman ninyo kasi alam nyo sa sarili ninyo, hindi kayo mananalo at mali kayo. Ilang beses na kayo nagtangka. Lahat kayo lumagapak, lahat kayo palpak. Huwag nyo na ipaglaban yan. Kabag lang yan. Iutot nyo, itain nyo yan. Oo, yan bang resulta? Kakakain ninyo ang 20 pesos na bigas? Nasabi ni Sara, pagkaing baboy, yan hindi pagkaing tao. Yan bang resulta? Kabag lang yan. Iutot nyo yan. Oo, matindi yung mga pinaglalaban ninyo. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari.